Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aquarius. So, this is for October 20, ayan nawala ako, 21 hanggang 27. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon at rising sign nyo, importante siya. Sa dulo po ng video natin, may link para dito. Along po nun is, naglagay ako ng link para tinuro ko po doon paano kayo pwedeng gumawa ng sarili nyo pong love and prosperity charm. Ayan. And tandaan na yung readings there for guidance purposes, so use your free will wisely. And also guys, for those na kailangan magpa-schedule po ng private reading or spell works, message po ako sa personal account ko sa Facebook. The link is in the description. And those na gusto pong tumulong para mag-grow po ang channel natin, pwede nyo pong i-click yung join button or the things, yung heart button. Donations can be sent via GCash or Maya. Numbers in the bottom of the screen. Aquarius, kamusta ka ba? How are you? How are you? Let's check. Ang gulo ng cards. Hi. Meron tayo ditong Knight of Pentacles tsaka Blessed. So, Knight kasi, this is the younger male energy. Pentacles naman tungkol sa Earth. So, anything sa mga physical na bagay. And, of course, Blessed. Now, paano ba, yung tamang words? Ano yung tawag dito? Aquarius, yung moment kasi na kailangan mo ng may mga movements kang kailangan gawin. And what I'm seeing here kasi, medyo magkakaroon ng shiftings in your house. So pero may iba kasi hindi para sa kanila to. So when we say shift na sinasabi natin, may iba sa inyo na nararamdaman yun eh. It could be you need to transfer to a new residence o andoon na kailangan yung palitan yung mga circle of friends nyo. Kasi napapansin mo din na parang merong kang certain people around you or mga friends na pag sila yung kasama mo, parang natidrain yung finances mo. Na kapag sila, pero kapag wala ka sa kanila or malayo ka sa kanila, okay naman yung pera mo. Okay naman, I mean, same din naman siguro kung sa work, syempre, same yung kinikita, pero, doon kasi yung point na this group or this individuals or this individual, kapag nakadikit ka, parang nauubos yung kaban mo. Pag lumalayo ka, same money pa rin, pero parang ang dami mong naggagamit para sa sarili mo. Ano sila? Para silang black hole. Para silang andoon na ang lakas sila makahatak ng negative sa life. And the universe is trying to advise you na medyo simula mo ng lumayo-layo dun sa mga to. Identify mo naman sila kung sino eh kasi na-observe mo. Huwag mong masyadong isaalang-alang, naku, matagal ko na siyang kakilala or matagal ko na siyang friend. Dude, sometimes it's not how long that you've known a person ang makakatulong para determine if the person should stay or not in your life. Kasi ang lumalabas dito sa cards is that, parang parang kung may alam ka sa sa astronomy, 'di ba yung black hole, nothing can escape it, even even yung light. So andoon na pinapakita ng cards dito, habang wala ka pa doon sa yung tinatawag na yung event horizon, yun yung point of no return eh. Yung event, wala ka pa sa event horizon, tumakas ka na, umalis ka na, layuan mo na. Huwag mo masyadong isipin na matagal ko na siya kakilala. Dude, may mga moments na usually kung sila pa yung matagal nakakilala, nagde-develop sila into something negative, into something na hindi na magiging healthy para sa'yo. Yung point na pwedeng mangyari. Alam mo bakit? Yun pala, explain ko, bakit nagiging black hole sila? It's because karma is, ayun na nga, medyo yun ang karma sila.
So, kung ayaw mo madamay doon sa karma na binabayaran nila, think twice kung magsi-stay ka pa, nakadikit sa kanila. Kasi ending ito, damay-damay 'to. At kung ayaw mo madamay, lumayo ka do'n sa event horizon. Kasi kapag napunta ka na do'n, yun na yung ano, point of no return. Kinabahan ako para sa'yo. Tingnan natin ano ba yung crossing mo. So, Page of Swords tsaka No Place Like Home. So kaya ganun siya dinidikitan or ganun mo vina-value kasi parang family na yung tingin mo. Okay. Families, eto ha, paalala lang, Aquarius, families protect their own. Meron akong movie na naalala, yung The Silent, yung parang ano dun eh, yung story nun yung may nakawalang mga prehistoric creatures tapos malakas yung pandinig nila so any sound is ina-attack nila tas carnivorous pa sila. So, andoon na may part doon na naaksidente yung nagko-convoy sila para tumakas sa big city. Ngayon naaksidente yung isang car and dahil yung car na hindi naaksidente kasi may aso, ang nag-iingay aso, ina-attack sila ng mga creatures. Yung isang naaksidente, ang ginawa niya, nag-ingay siya na nag-ingay. He sacrificed himself para makaligtas yung family niya. That's how families are. Sabi ng No Place Like Home. Yung sabi nga, we protect our own. Andoon na pinoprotektahan natin na kapag andoon na alam natin na may dala tayong negativity, may dala tayong hindi maganda as a family, tayo mismo yung sila mismo yung lumalayo para maprotektahan. Unfortunately, ito nadidikit itong mga, hindi ko alam kung isang tao to or group of people. You treat them as family pero hindi ka tinatrato. Kasi if they are really treating you well, andoon yung point na sila mismo ang mag-isolate. Parang social distancing. Now, with the Page of Swords kasi, unfortunately, in this, siguro, para for the sake of the reading na lang, sabi natin isang tao na lang to. Itong taong to, pero pwedeng group of person to, disclaimer lang So, itong taong to, kasi, immature mag-isip. So, and andoon na, mahilig siya mag-flowery words sa'yo. Andoon na parang magbibigay siya ng mga words na gusto mong marinig at kung may sasabihin man siya na kailangan marinig at medyo masakit, hahanap siya ng way para maging maganda yung dating. So in short, andoon na in a way parang gaslighting siguro pwede natin i-consider na parang andoon na binobola ka niya. You need to be careful in dealing with this person. Kasi, pwede natin siya ilagay na may vampire energy siya. Di ba ang vampire, alam niyo naman yan, nagde-drain siya ng blood. Nagde-drain siya andun sa blood yung buhay eh. Dine-drain niya yung buhay mo. Dine-drain niya yung positive energies mo. So, it's time na medyo maging careful ka sa pakikipag-deal. Minsan, sabi nga ni Apostle Paul, sa I think 1 Corinthians yon, even the devil can show himself as the angel of light. Pwede magpanggap to, nagpapanggap lang to na parang angel of light, pero ang totoo deep inside, mabaho ang budhi niya. So, it's time that you use your wisdom. Kumbaga, air elemental ka at sabi nga nila, masyado kang critical mag-isip, overthinking ka. Dito mo ngayon gamitin yung pagiging overthinking mo, yung critical mindset mo. Kasi it will help to save you. Kasi kapag lumagpas ka ng event horizon, black hole talaga. Ano ba yung mo?
desire mo. So we have here is the Four of Pentacles and Truth Be Told. Sabi nga nila, Aquarius, the truth hurts. Masakit talaga marinig ang katotohanan. Pero kaakibat nito, the truth, will set us free. Makakawala tayo dahil dito. Now, yung four kasi is about structure and pentacles about the earth, anything in the physical. Alam mo yung tipong ang dami sa inyo na parang gusto ko na lang, ayoko na mag-work, napapagod na ako, I'm so drained, mga ganong eksena. Alam mo, pwede naman eh. Pwede mo naman siyang gawin. The thing is, at yung tanong dun, enough na ba yung ipon mo para mapaikot mo? Ang nagiging kasi andito, yung gusto mo ng ng parang happy life, ang pinapaalala sa'yo ng Four of Pentacles, do you have that financial freedom na ba? And besides sa financial freedom, andoon ba na meron ka ng financial knowledge? Paano mo gagamitin yon para lumago ka? Kasi dito, sorry medyo harsh yung mga gagamitin nating salita. It's better to be hurt mas okay nang masaktan ka sa katotohanan kaysa maging masaya ka sa kasinungalingan na sa bandang huli, mas masakit ang bagsak mo. Dude, a lot of people are lying ang daming tao ang nagsisinungaling sa paligid mo. At yung pagsisinungaling nila, yung pamamaraan ng pagsisinungaling nila, andoon na ginagawa nila is dapat happy ka. Alam mo yung Aquarius, you want people na, alam mo yun, may mga pinadalang tao yung universe sa'yo na kung saan andoon na sila yung, sabi natin masakit magsalita. Pero, ginagawa nila because they want to tell you what is the truth. Gusto lang sabihin sa'yo para maitama. That's how concerned they are. Yung tipong, yung isang proverb, sabi ni I think it's from King Solomon sa Proverbs, sabi niya, open rebuke is better than hidden love. Mas okay ako sa point ko, mas okay nang diretsuhin ako na mali yan, Aero, kaysa naman na hindi ako correct na that's how I also see people na kung talagang they love me. Pag nakikita nilang may mali na akong ginagawa, hindi sila mag-aatubili na, Aero, mali to kasi ganito. Okay, thank you. I respect that. So, your desire medyo hindi gagranto ng universe, pero ibibigay niya sa'yo yung mas kailangan mo. Ano ba yung foundation mo kasi nangyayari? Nine of Swords and Serendipity. So, 9 is about sacrifice. Tungkol din to sa higher knowledge. The Swords about air. Alam mo, nagkataon lang siguro. Siguro benefit of the doubt ako, Aquarius ngayon sa'yo. Nagkataon siguro yung mga tao na nakasalamuha mo at yung nag-influence sa'yo, hindi maganda yung moral standards nila. Hindi maganda yung kanilang mindset. Hindi maayos yung kanilang paniniwala. Tapos, andoon na etong mga taong yung mga nakahalubilo mo before, siguro lagyan natin sa context na may kalyo na talaga yung mga apog nila, may kalyo na talaga yung mga emosyon nila. So, ando na dead marathon sila kung may masasabing hindi maganda sa kanila as long as they're happy. So, na-influence ka in such a way na hindi mo napansin and nagiging evident na sa iyo. Now, the universe is also concerned about you. Kaya andoon na nagpadala siya before ng mga tao para itama yon. Siguro hindi mo lang na-recognize kasi naging sa'yo, sa end mo, may natamaang part sa'yo na hindi mo nagustuhan. Now, the universe is nagbibigay siya ng another chance para sa'yo to relearn it.
may mga ipapadala pang iba na para siguro to give you a wake-up call, para i-share yung wisdom nila, para andoon na mas maintindihan mo na, ay ito pala yung dapat na ginagawa ko. Ito pala dapat yung binibigyan ko ng attention. This shakening, this can happen in the next actually 4 to 6 weeks to eh. Ang basis sa cards mangyayari. Process kasi 'to. 'Tong shakening na 'to, andun yung punto na parang tinetest na eh. Kumbaga, purification period mo 'to, na kung ano yung mga paniniwala mo na hindi na nagse-serve sa'yo, susunugin na siya ng universe. At yung mga kailangang magstay, yung mga tipong, ano bang hindi masusunog? Precious stones, gold, ayan. So, yun yung maiiwan sa refination. Kasi nga, ang tawag dito, long overdue na kailangang yung mga old na energies na hindi nagsaserve ng proper sa'yo, kahit yung taong to na parang black hole ng buhay mo, kailangan mawala na. Kailangan na magkaroon ka ng fresh start. Kailangan na ma-reset mo na si Aquarius, yung energy mo, para kumbaga sa isang bagong tanim na halaman, tatanggalin ka na sa paso. As a process ka ng pagtanggal sa paso, ilalagay ka na sa talagang lupain at malapit ka sa may tubigan. So, may mga, kasi siguro, habang pag ginawa yun, yung halaman, tinatanggal talaga yung mga dahon, yung mga branches para na hindi na maganda or patay na at nakakasira lang doon sa halaman o nakakasira lang sa'yo. So, pruning talaga yung gagawin din sa'yo. Ano nangyari kasi sa past mo? 3 of Wands, tsaka time for a nap. Now, 3 kasi this is the number of communication. Tapos yung Wands naman, symbol of fire. So, anything in the physical. Anything in the about passions and energies. This time for a nap. Alam mo, nagigets ko na. Bakit tong black hole na to, yung nilalang na to, kinikip mo? A lot of you sa House of Aquarius, parang you never felt ano yung family. Parang siguro kasi feeling nyo walang makaintindi sa inyo, walang nagte-take time para alamin yung totoong nararamdaman nyo. Yeah, valid naman yun. Kasi one way or the other, kung nasaktan tayo, of course, we will have that same feeling. Yung iba sa inyo, neglected as a child. Dito with the 3 of Wands, parang andoon na hindi na-take seriously yung mga sinasabi nyo. Kasi minsan, siguro, part ng pagiging air elemental nyo, andoon na nagiging advanced masyado yung, kumbaga, as a step 2 pa lang tayo, nasa step 6 na kayo. Papunta pa lang tayo doon, pero andoon na doon ka na lang katingin. Actually, it's a good thing. Kasi advanced thinking, it's also a good thing. Pero, minsan kasi kailangan i-level down mo. Kaya andoon yung point na others, hindi sila comfortable in dealing with you. Hindi sila naging comfort, even your family. So, walang gigets ko naman bakit kinikip mo to. Pero, wala namang iba, Aquarius. Kasi, para kang nag-aalaga ng ahas na eventually, ikaw yung bibiktimahin nito eh. Para kang nag-aalaga ng wild animal na baby pa lang. And at the end, ikaw ang magiging main course. So, you need to evaluate Aquarius. Hindi dahil matagal nakakilala ay enough na para i-keep natin sa buhay natin. Minsan, tanda mo, may mga nag-expire din. Check the expiration date, especially this individual, okay? So, tingnan natin, ano ba yung sinasabi ng future na ikaw? Ay, salamat. The Sun, tsaka TikTok. Okay. Si Sun kasi is about enlightenment. So,
Buti naman marami sa inyo ang magde-decide na kumbaga i-evaluate nyo. Ano ba yung sinasabi 'to na arrow na black hole na nilalang? Uy, hindi naman 'pag sabi kong black hole, hindi naman ibig sabihin maitim siya, ha. Ibig kong sabihin nakaka-drain siyang kasama. Parang 'pag kasama mo siya yung finances mo na nalalanta, yung opportunities mo, ta's parang siguro sa iba sa inyo nakakaramdam kayo na parang emotionally tsaka physically napapagod kayo kasama 'to, mentally nade-drain kayo. So, eto na yung tipong hahayaan niyo yung moment na yung sun, it's about light, it's about, lighting the path. Andun na medyo i-evaluate niyo, sino ba yung kailangan kong i-release mula sa life ko? Kasi kailangan ko ng ano, alam mo yung point na magba-brand new start ako, 'di ba? Sabi nga 'pag sabukang liwayway 'pag sumikat ang araw, ibig sabihin may bagong pag-asa. So, hindi naman lahat is dinadala natin mula sa gabi. Hindi naman parang kumot, 'di ba? After no'n ititiklop na natin, itatabi na natin. So, ito yung parang siyang kumot na kailangan mo ng itiklop actually tiklop tapos lagyan mo na sa laundry. Tapusin mo na yung connection mo sa kanya hangga't maaari. Kasi with here, the card of the TikTok, actually mabilis mo ma-distinguish naman kung sino 'to. And ang nakakaloka lang na gagawin ng karamihan sa inyo, medyo parang subtle lang, paunti-unti. Kunyari sabihin natin, dati halos ka-bonding mo siya every weekend. Ngayon medyo parang, ay, may ano ko, may churva ako this weekend. May lakad kami, ganyan. Or, ay, kailangan ko mag-overtime hanggang eventually, ang communication na lang maybe through messenger or text hanggang unti-unti, ikaw na yung magpapatay nung connection at, parang ang ending, ano yun, parang progressive na gino-ghost mo siya. Pero para sa'yo din naman 'to. Tsaka yung mga problems na pinagdadaanan 'tong taong 'to na lalayuan mo, karma nga siya, eh. So, you don't deserve to be part in the karma of this individual, okay? Tingnan natin yung physical and emotional environment mo, hopes and fears, tsaka yung possible future at of course yung message ng deities. Your physical environment is the Six of Cups and higher power. So, six kasi, this is the number ng harmony and cups emotions in the heart and higher power. Alam mo, hindi dahil ito yun isang bagay na tutunan ko, hindi dahil happy tayo sa isang bagay or sa isang nangyayari or sa isang tao or sa group ng tao, hindi ibig sabihin nun is tama. Maraming happy na mali. Try mo yung tanong mo dun sa mga tao na nakasinghot. Happy naman sila, 'di ba, kung titignan mo, pero mali. Not all happiness is rooted in the goodness. Okay? So, pinapala sa'yo ng higher power na andun pa rin na you need to make sure na you always ask. So, if you're a Christian, yan, you ask Jesus or the Holy Spirit. If you're practicing a different religion, then ask the deities. Tama pa ba itong ginagawa? Happy ako pero tama ba? I had a client before na sa na binabasa ko siya ng card, sabi ko, "Are you really happy?" Kasi sabi niya, "Yes, I'm contented daw." Sabi niya, because of yung relationship. Kasi sabi ko, may nagsisimulang parte mo ang hindi na. At yung konsensya mo is binabagabag ka na. Tumahimik siya. Sabi ko, correct me if I'm wrong. Kabit ka. Then, she started crying. Inamin niya. Sabi ko, you're happy? Sabi ko, pero, girl, mali yun. Sabi ko, you know that. Sabi ko, you know my standards when it comes sa mga nangangaliwa. Sabi ko, galit ako sa mga naninira ng relasyon or pamilya ng iba. Minsan, yun yung naging turning point niya.
para mag-decide siya na tapusin yung incorrect na relationship na meron siya. Same thing with you. Aquarius. Happy ka sa ngayon. Pero kung babalikan natin yung question, tama ba yung ginagawa mo? Or yung source of happiness mo is tama ba? Doon na tayo magkakatalo. Doon muna ko questionin. So, pinapala sa'yo ng Six of Cups, tsaka ng higher power. Minsan kailangan natin magkaroon ng evaluation. Minsan kailangan natin mag-self-reflect. Minsan yung tipong, nakangiti, tumatawa, pero pag humarap tayo sa salamin, puro na pala tayo luha. Kasi, yung konsensya natin ang nagsasabi, this is against the moral standards. So, iba pa rin, Aquarius, yung magiging happy, tapos alam mong tama yung ginagawa mo. Kaysa naman yung happy, pero kinakain tayo na konsensya natin paunti-unti mula sa loob natin. Ano masabi ng emotion environment? Ano nangyayari? The tower tapos go the distance. So, the tower is about communication din kasi. And doon sa may hindi alam, sabi ng mga ibang historians tungkol sa Tower of Babel, kung saan nagtayo ang mga tao doon sa Genesis chapter 6 yata, ng isang tore, kasi gusto lang mas maging mataas sila sa Diyos, na nakita ng Diyos, iniba-iba niya yung lingwahe. So, kaya nag-iba-iba yung mga languages natin and go the distance. Alam mo yun yung emotion environment, you need to learn din paano mo sabihin, paano mo ihayag yung talagang nararamdaman mo. Direct to the point. Kasi with the card of go the distance, andoon na ang tanong sa'yo ito, ang sagot mo andoon. Tapos pupunta hanggang minsan nga iikutan mo lang, magde-detour ka. Learn how to be direct. Andun kasi na siguro may certain fear ka din na baka may mali kang masabi. Or andoon na makasakit ka sa mga sasabihin mo. We take that risk. Kasi pag nagsasabi tayo ng totoo, masakit talaga. Meron at meron masasaktan. Meron at meron na matatapakan. Kaya nga gustong-gusto ko yung phrase na we agree to disagree. That's why we communicate. Hindi naman sa lahat ng aspeto, mag-a-agree tayo lagi. Kaya nga, yun nga yung maganda dun nagkakaroon ng diskusyon para mas maganda yung kalabasan, mas mapulido yung mga bagay-bagay during discussions. So, same thing with you. Paano mapupulido yung emotions mo? Paano namin or ng ibang tao na kapaligid sa'yo maintindihan kung ano talaga yung pinagdadaanan mo kung hindi ka magsasalita kung what's really happening inside sa'yo? Hindi mo pwedeng i-expect na maintindihan nila or mararamdaman nila na ito yung gusto mong sabihin. Kasi emotions can mean a lot of things. Pero andoon yun, we need words. Kailangan mo magsalita para ma-explain mo. Baka ang gusto mong sabihin talaga, sabihin natin pula, ang nakukuha ng tao is berde. For that to be corrected, you need to speak up. Kailangan mo magsalita. Kailangan mo mag-voice out. And there are people who are willing to listen and understand naman. Ano ba hopes and fears mo? Okay, the chariot tsaka exchanging gift. It's more on hope. Now, the chariot kasi is about movement, it's about tungkol siya sa travel. Pero connected kasi din to. Ito yung ruling card ng Cancer. Cancer kasi is also called the house of family. An exchanging gift. Simple naman yung gusto mo to have a family. Yung tipong parang yung family setup na kung saan it's a give and take situation. Yun yung doon papasok exchanging gifts na I'll do this for you, then in return suklian mo kumbaga andoon na it's a give and take situation
ang pinapangarap mo. Kasi at some point napagod ka na give ka ng give. Napagod ka na yung mga tao sa paligid mo puro take ng take. Kaya siguro andoon na with the card of the chariot, the movement, andoon na yung iba sa inyo, ang daming location na parang pwedeng tinirahan, o hindi kayo mapirme sa isang lugar, o andoon na yung utak nyo, palipad-lipad. Kaya ang biruan ng mga ibang kilala ko astrologer, madalas daw ang Aquarius is lutang. Well, I understand kasi andoon na doon lang kayo pag naggagala na yung isipan nyo, parang andun na lang yung moment na doon kayo nakakaramdam ng freedom, doon kayo nakakaramdam ng peace, doon kayo nakakaramdam ng completion sa life nyo. Kasi nga, ang dami sa inyo na may Sun, Moon at Rising, you're looking for a family. Pero, alam mo, isa pa nababasa ko dito sa chariot tsaka sa exchanging gift, sometimes, yung ikaw mismo ang family eh. May ano yun, may isang passage nun, yung sa Doctor Strange of yung multiverse. May nagsabi, only Wanda can understand Wanda. Same thing with you. Only you can understand you. Build the family with yourself. Ano ba yung mga bagay, ano ba yung klase ng pagmamahal na alam mong deserve mo at kailangan mo matanggap? Give it to yourself. Then saka mo expand in looking for that family na kailangan mo sa life mo. Paalala lang ha, hindi dahil family is dapat kadugo. There are also the family na pinipili natin at pumipili sa atin. Possible future mo, King of Cups and come to the edge. Na nga, medyo matigas pa rin ang ulo natin. Babalik na naman tayo sa black hole mo, na friend. So, there are those who are still medyo matigas-tigas ang ulo na ito try pa din na baka sakali magbago siya, or baka sakali na may changes sa ugali niya. Unfortunately, wala. Kasi with the King of Cups, King is about the older male energy, and Cups is about emotions, about the heart. And it's also about, this is a king, so it's about passion. And then come to the edge. Me, sisilip ka naman, pero medyo close call lang tayo. Parang andoon na, yung iba sa inyo, testingin nyo yung attitude ng taong to. And you will test them in two different ways. Pwedeng pareho nyong susubukan, or one of them gagamitin nyo. Una is telling a secret. Titignan nyo paano niya i-handle yung secret. O ibebenta niya ba to, o ilaglag ka. The second one is with money. Pero totoo, di ba? Aminin natin, madaming ang nakikilala dahil sa pera. Lumalabas sa totoong pagkatao o ugali dahil sa pera. So, yun yung two ways. Then, yun yung parang come to the edge mo. At doon mo makikita kung gaano kabulok yung ugali na attitude itong black hole na friend mo. At ikaw na mismo, ay, ayoko na sa'yo. Bye. So, ano ba yung sinasabi ng deities para sa'yo? So, we have your, ang ganda. Jupiter, liberation. Di ba? Iniwanan mo nga. Opportunity, of course. Nagde-drain ka daw sa kanya. Then, new opportunities will come. And the wish to expand. Aquarius, given that Pluto is transferring na from Capricorn to the house, your house, Aquarius, isa ka sa mga magkakaroon ng the next 16 years, sabi ng mga astrologers, ng exponential growth. Kumbaga magkakaroon ka ng expansion. At sa pag-expand mong to, hindi mo kailangan ng mga taong pabigat sa buhay. Hindi mo kailangan ng excess baggage. Hindi mo kailangan yung mga tipo na hahatakin ka sa kumunoy.
And sa pag-expand with Jupiter, Jupiter is a planet of luck. Sa pag-expand mo, ando na pinapaalala sa'yo ni Jupiter, you need to let go of people, especially that, yun, siya. Kasi hindi nila deserve kung ano matanggap nila yung mga matatanggap mo from the universe. What they deserve is the karma na kailangan nilang bayaran. The bad karma. Ikaw, you need to get and receive your good karma this time naman. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So may free will tayo, use it wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. For private reading schedules and for spell works, pwede nyo po akong i-message sa aking personal Facebook account. The link is in the description below. And for kung gusto nyo pong suportahan para lumago pa po ang channel natin, you can click the join button or the thanks button, yung parang heart. You can also send donations via GCash or Maya, numbers in the bottom of the screen. So Aquarius, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita po tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Nulo sa Tulog. You have a great day and keep safe. See you soon, Aquarius. Bye!